Alden, 2 days na lang mga kasembreros bago ang kanyang pasabog. Si Kath, si Belle may pasabog din po mga kasembreros, no? And then, kakapost lang nga sa kanilang Instagram accounts mga kasembreros. Tapos, napaka-supportive ni Donnie, no? Unahin ko ito mga kasembreros, itong 2 days na lang, no? So, Feb 5 ngayon si Alden, Feb 5. So, Feb 7 and 8 kasi, yung kanyang IME, no, na Wonderful Moments Music Festival. So ngayon po ay tahimik ang Instagram at social media accounts ni Alden mga kasembreros. Palagay ko talaga nagre-ready na siya, no, sa mga kanyang ganap mga kasembreros. And by the way po sa mga nagtatanong, hindi ko po iiwan si Alden at saka si Catherine mga kasembreros. Sinama ko lang talaga ang Don Bell kasi natutuwa ako sa tandem na ito. Kitahan yung na happy sa church. So wag nating limitahan sa ganito lang. So pero hindi ko hindi ko iiwan si Alden. Hindi porke sinama ko po ang Don Bell na natutuwa ako ay iiwan ko ng Kath din mga kasmas. Kahit hindi magkatuluyan ng sina Kath at saka si Alden, pero hoping na magkatuluyan sila. Kahit hindi sila magkatuluyan, Alden pa rin ako mga kasembreros. So sana po wag nating wag tayo masyadong kasi yung mga nagsasabi ng tao dito, pag hindi nagkatuluyan Kath, iiwan ko lang si Alden. So hindi po ako ganun ha. And wag nating limitahan yung ating happiness po, no, sa isang tao, sa isang bagay, or sa isang lugar, no. Ito po yung sasabi ko na happiness is a choice. We have to find ways kasi ang dami nang ka-stress natin sa buhay. So may stress ba tayo sa mga hinahangaan nating mga artista? So wag po hindi po tayo ganoon, no. Kailangan maghanap tayo ng paraan. Naku po, kasi maraming problema sa buhay. So yun ha, so balik tayo doon sa update, no. IME Wonderful Moments sa dito sa Feb 7 hanggang 8 po yan, 2 araw mga kasama sa SM Concert Grounds, na kung saan ay sina Sir Jeronimo, Bamboo, parokya ni Edgar, at saka marami pang mga doon mga kasembreros, yung mga guest ni Alden. So collaboration po ito ng IME Wonderful Moments, tapos Myriad of course ni Alden mga kasmas, and of course, no, SM Mall of Asia. So yun po, no. So 2 days na lang, no. We're just counting down days mga kasembreros. Iniisip ko nga na kung magkakaroon ba ng performance si Alden doon. Kasi mga mga talaga mga singers yun mga kasembreros, Sarah Jeronimo, and then possible na, no, anumang collaborations ngayon mga kasembreros, especially sa Myriad ni Alden. Talagang yung collaboration ay posible na mga kasembreros. So talagang tao dito, talagang busy ang inyong Phenomenal Box Office Cinema King. Alam ko sa susunod na araw or bukas talaga marami na naman siyang i-upload sa kanyang Instagram account mga kasembreros. Pero yun nga, no, mag-aantay tayo ng mga updates pa dito sa kanyang IME Music Festival na first time niyang gagawin mga kasama sa kanyang entire showbiz career, na magkakaroon siya ng music festival mga kasembreros. Tapos ito, naisip ko rin kung kamusta na yung kanyang pagpipiloto mga kasembreros, no. Kasi nga sa sobrang busy ni Phenomenal Box Office Cinema King ay hindi na yata siya nakakapagpasok mga kasembreros, no, sa kanyang pilot school sa Alpha Aviation Group. So pero na lang, remedial class na lang si Richard Fulkerson or Richard Reyes Fulkerson Jr. Kasi nga pwede naman siyang dito, special class na lang, no, si Soiti mga kasembreros. So na-miss ko yung kanyang uniform na nakapiloto siya. Nakapiloto siya mga kasembreros. So talagang busy na ang inyong Phenomenal Box Office Cinema King. So may triathlon, may alam ko baka tinatapos na nila yung Stars on the Floor, may Love Siargao pa siya. Tapos yung triathlon, napuspusan din kanyang pag-iensayo. So pag natapos yung Stars on the Floor, Love Siargao, IME muna, no, yung Wonderful Music, So baka tatapusin niya itong 2 days na music festival mga kasembreros na IME.
Tapos lilipad siya ng Siargao, no? Baka yun ang kanyang schedule, mga kasambreros. So yun, na-miss natin ang isang piloto ng isang estudyante. Kasi ano parang plano niya, 'di ba, na kung makagraduate siya ng pilot school, una niyang international flight ay Maldives, no? Doon siya parang magpapalipad ng eroplano, mga kasper. Tingnan natin, no? Yung mga plano niya, phenomenal box office si Ma'am King. Tapos si Ma'am Catherine, grabe, pasabog na naman ito, mga kasper, no? Another 4 years yung kanyang tawag dito, yung kanyang TCL, mga kasambreros, no? Pumirma ulit ng kontrata si attorney kagabi, mga kasambreros, na kung saan ay tawag dito, naka-red, no? Si attorney, of course, na color motif ng TCL Electronics. So 4 hours ago, another year, tapos ito ng TCL, no, na pinost din ni Kath sa kanyang Instagram account, mga customers. Now, 4 hours ago, TCL Electronics, another year, another meaningful milestone. TCL Philippines and Catherine Bernardo seal another year of partnership built on shared values, evolving style, and smart living. The year ahead promises inspiring stories, elevated storytelling, and cool life moments that bring meaningful technology even closer to Filipino homes. Exciting campaigns and unforgettable moments are on the horizon. So, hindi ko lang alam kung 4 years yung kontrata niya. Another year lang pala nakalagay dito, mga kasembreros. So, yun, hindi ko lang alam kung ilang taon yung renewal ulit, no, ni attorney, mga kasembreros, sa TCL, na kumaga pa loyal din, no, sa kanya, mga kasembreros, yung TCL. So dito ay signing of contract, may pa-flower, of course, si attorney, and so on, no, naka-red siya, mga kasembreros. Tapos si Ma'am Bel Mariano, no, hindi nagpahuli, nag-post ng kanyang bagong product, or actually hindi bagong product kasi endorser na siya dati ng Tally, mga customers, na isang makeup brand. Nag-post siya kagabi sa kanyang Instagram account, mga kasembreros, no. Naka full makeup at saka lipstick si Ma'am Bel, primetime princess, mga kasembreros, no, dito sa kanyang video na pinost ng Tally official din po. So ang kulit nito kasi dito sa may pinost ng Tally official page sa Facebook ay Tagalog siya, no? Sabi niya dito, papasok sa 2026 na may ganitong dating, may kinang, may confidence at kumikinang sa sarili kong estilo. Ang Tally glaze stain ay bumabalot sa mga labi mo ng makintab na ningning at nag-iiwan ng malambot na kulay na natatagal hanggang sa susunod mong mood. May grape seed extract, sunflower oil at collagen para panatilihing komportable, makinis at hindi malagkit ang mga labi. Bagong taon, bagong mood. Bakit hindi? O dahil bakit hindi? Ikaw lang ang totally you. So ito po yung sinabi, no, ng Tally, mga kasama, sa kanilang Facebook page. Ang kulit, no, kasi siya Tagalog, mga kasembreros. So yun po, no, talagang unique siya, mga kasembreros. So and then ito, 'di ba si Alden nagsuporta siya sa Meet Greet Buy, no, na pelikula ni Bel Mariano, mga kasembreros, ni Piolo Pascual, na Joshua Garcia. Nagpa-black screening si Soiti dito. So of course si Donnie Panghilinan ay nagsuporta, no, nagpakita ng support, of course, sa kanyang only one, mga kasembreros, no. Talagang the consistency in efforts, grabe ka talaga, Donato, basta para kay Belinda. So yun, no, nagpakita rin ng suporta si Donnie nung pa-black screening ng Meet Greet and Buy, mga kasembreros. So wala siya rito, no. Ang kasama niya lang ay wala si Donnie sa pelikula. So ang kasama niya lang dito, of course, ni Ma'am Bel ay sina Piolo, sina Khalid Shari, Joshua Garcia. Wala ito si Kyle, si Joshua lang pala, tsaka si JK Labajo, mga kasembreros, no? At saka si dito, sina Mama Maricel Soriano, of course. Tapos si Bel, mga kasembreros. So talagang supportive, no? Supportive boyfriend
si Donato, mga kasembreros, para kay Ma'am Bel Mariano. And collaboration, no, Sir Alden, di ba? So, kahit anong pelikula, baka pag nagka-pelikula na naman si Ma'am Bel at saka kasi si Bel at saka si Sir Alden, alam ko ano sila part ng BDO. So, pareho sila ng endorsement din, mga kasembreros, kung kaya meron silang parang common ground, no? Si Ma'am Bel at saka si Alden Richards. And of course, no, best friend ito ni Ma'am Catherine, mga kasembreros, si Ma'am Bel Mariano. So, magkasama sila sa Ponds. Pero hindi ko lang alam kung magkasama pa rin sa Ponds, mga kasembreros. Kasi parang tagal na nung tagal na nung video na magkasama sila, mga kasembreros. So, pero aabangan natin, no, kung gagawa ulit sila ng panibagong video ni Ma'am Catherine at saka ni Ma'am Bel Mariano, mga kasembreros, ng panibagong Ponds video. Tapos, ang cute dito ni Donnie. Ano siya? Isang random nagbibenta ng ice drop or buko. Parang bumili sila parang napahinto, tumigil si na Donnie. Parang nagmamotor sila, tapos napahinto sila sa isang spot. Tapos, yun, may nagbibenta yata ng buko. Tapos binigyan niya, parang tayo bumili si na Donnie. Tapos sabi niya, sarap ng buko mo, kuya. Sabing gano'n ng sabing gano'n ni Donnie, mga kasembreros, no, dun sa nagbebenta ng ice drop, no, habang kumakain si Donato. So pala sila dito, parang nag-rides, no, parang yung isang video dito na connected dito sa rides nila, mga kasembreros. Pumunta sila ng Sumaging Cave sa Mountain Province. So sabi na nag-post dito na isa, POV, kasabay mong nag-Sumaging Cave sila Donnie Pangilinan at Kyle Echari, mga kasembreros, no. And instant trending, no, yung post ni kuya na ito, kasi nakasabay sina Kyle Echari at Donnie Pangilinan sa Sumaging Cave. So ang Sumaging Cave ay sa Mountain Province sa Sagada, no, mga kasembreros. So yun, parang part yata ito ng Baguio, or part ng malapit sa Baguio, mga kasembreros, sa Northern Luzon. So yun po siya, no, mga kasembreros and mga katinatics. Tapos ito, si Alden, ito yung time na pumunta siya ng Vietnam, no, na kung saan ay nagkakaroon sila ng picture taking dito kasama ang ibang movie makers, directors at producers, mga kasembreros, sa DANAF, no, Danang Asian Film Festival. So na-recall ko lang po, no. Tapos yun, picture taking sila. Matangkad talaga si Alden, mas matangkad siya dito sa mga kasama niya, mga kasembreros. So sa Vietnam, ito po yung time na nag-produce siya ng pelikula na Out of Order, no. Sumali siya sa Danang Asian Film Festival or DANAF, mga kasembreros. So na-recall ko lang, no. So maging si Sir Alden, no, talagang collaboration dito. Kumbaga pa, hindi siya nagsistick sa isang activity or sa isang agenda or sa isang collaboration lang. So parang ito yung ginagawa natin. So the more the merrier tayo kasi may Don Bell na tayo, mga kasembreros. So wag na po tayo magselos, ha, kung may Don Bell na rin tayo, mga kasembreros. So ito yung sabi natin, na maghanap tayo ng mga paraan para maging masaya. Maghanap tayo ng mga ways, no, because happiness is a choice, mga kasembreros. So wag na po tayo magselos, may Don Bell na sa solid cast din pa rin tayo, mga kasembreros. Talagang dinagdag ko lang ang Don Bell kasi natutuwa ako sa So maghanap tayo, mga kasembreros. Wag nating limitahan yung ating happiness, ha, sa isang tao or sa isang lugar or sa isang bagay lang, di ba? Or sa isang activity. Mag-try tayo ng something new, no, mga kasembreros. Ako nga, di ba, gumagawa pa ako yung mga trivia. Gumagawa pa tayo ng Word of God. So parang gumawa tayo ng mga bagay na kinakasiya natin, mga kasi ako talagang happiness ko talagang trivia, at saka of course ng Word of God. So and yun, no, Don Bell, Kath din. So hindi natin iiwan ng Kath din. Kahit na hindi magkatuluyan ang dalawa, Alden tayo solid, mga kasembreros. So wag lang tayo magselos, ha.
Talagang kinomfortin. Mahal na mahal ko po kayo na mga kasambreros. Tapos ito, ang kakulitan, parang si Catherine din si ano, si Belle mga kasambreros. So, kasi dito parang nanonood siya, tapos ginagaya-gaya niya yung sumasayaw-sayaw mga kasambreros, no? Na si Darren Espanto. So, sila yung nanonood sa ASAP na hindi pa nila turn, no? Hindi pa nila turn na mag-perform. Sila muna yung nanonood mga kasambreros na dalawa ni Donnie. So, yon. Tapos, si Kyle at saka si talagang mag-best friend to sila, no? Kasi dito sa isang video ay parang naghiwalay na ang mag-best friend. Naghiwalay na sila ng landas. Sumakay na ng kotse si Kyle, tapos si Donato ay dito ay sumakay na rin sa sarili niyang kotse mga kasambreros. So, pag bata-bata pa tayo, talagang yung pagkakaibigan, we definitely value, no? Pero may mga times din naman na lalo pag mga high school pa, no, talagang binavalue natin yung pagkakaibigan talaga mga kasambreros. Pero pag may mga asawa na, may mga may mga responsibilities sa buhay, ay nag-iiba yung ating priorities mga kasambreros. And then ito, sobrang kulit ito mga kasambreros. Doon sa may sa may 'di ba may uniform yung yung kapamilya na na brown or gray mga kasambreros. Tapos si Donnie dito nagsuot siya ng gray nila na uniform sa Pasko yata ito, no? Parang pag-launch ng All TV Channel 2 mga kasambreros. Pag nagsuot siya ng t-shirt, baliktad. Sabi nung fan, baliktad. Tapos yan din si Kyle ay din nakita rin na baliktad yung kanyang pagsuot. Tapos tawanan din sila pareho mga kasambreros, no? So natural lang to na nagkakamali ang tao because we are human beings. Kapag hindi tayo nagkakamali ay hindi tayo normal, no, na tao mga kasambreros. So natawa lang din si Donato sa kanyang sarili na baliktad yung kanyang nasuot na na damit. Kasi nga busy siya sa usap kay Kyle at saka sa kanyang kasama mga kasambreros, no. So hindi nila napansin na baliktad yung kanyang t-shirt mga kasambreros. So kahit artista, kahit kahit na sino ay pwede magkamali, no, because we are all human beings mga kasambreros. Tapos isa pa tong kakulitan ni Donnie. Ang makeup kit ni yung pouch yata ni Belle ito. Sabi niya, "Nato, kanino po yan makeup?" Sabi niya gano'n. Sabi niya dito, yung parang hilongkat niya yung mga yung mga makeup mga kasambreros. Tapos sabi niya, "Lip tint cheek mud." Sabi niya, "Gagamitin ko to." Gagamitin ko yan. O kasi minsan, di ba, may parang nilagay na lipstick or parang foundation mga kasambreros sa mga lalaki, lalo na si Donnie. Nakita ko siya one time, parang yun sa PGT, Pilipinas Got Talent yata nila na nung judge siya mga kasambreros ay nag-lip tint siya, no? Parang naglalagay ng konting para lang hindi mag-dry yung lips. So normal naman yun sa artista, no, or sa mga ibang tao, sa mga influencers, talagang naglalagay sila ng makeup or parang konting foundation and so on mga kasambreros. Tapos ito, ang Don Bell nag-call sila, no, si Donnie nag-call, sabi niya, "Hi, you call," sabi ni Bell. Tapos sabi ni Donnie, "Hola, I just wanted to say hi," sabi niya. Tingnan mo yung location namin, ang ganda, oh, sabi niya. Sabi ni Bell, sabi niya, "Ang ganda nga, oh, parang andyan ako, ang linaw," sabi niya. Sabi ni Donnie, "Sana nga andito ka," sabi ni Bell. "Ngayon," sabi ni Donnie, "Wala," sabi niya. Sabi ni Donnie, "Anyway, I just wanted to ask you, saan ka ba pupunta ngayon?" Sabi ni Donnie. Sabi ni Donnie, "Buti nga nabutan pa kita." Sabi ni Bell, "Oo nga, sobrang busy na schedule natin." Sabi ni Bell, "Buti nilang we're both smart." Sabi niya, may interview daw siya ngayon. Sabi ni Donnie, "Oo nga, we're about to roll na." Sabi niya, "See you soon." Tapos parang promotion pala ito ng Smart mga kasambreros, no? Smart VLTE or VLTE, something like that. Free for all smart to smart calls mga kasambreros. So try kong play ito mamaya mga kasambreros, no?
para mapakinggan nyo rin po. And then, last item natin mga kasembreros. So yun, update lang tayo dun sa mga kaganapan pa ni Alden. Recall natin yung kanyang sa IME, tapos yung sa Siargao, tapos yung sa sa Stars on the Floor na maaring patapos na sila mga kasembreros. Yung pagpipiloto ni Alden ay titingnan natin kung makakapasok pa si Richard Fulkerson Richard Reyes Fulkerson Jr. mga kasembreros, and of course ang Don Bell. So yun, talaga nag-aantay ako ng post din ni Sir Alden sa kanyang Instagram. So wala pa kasi sobrang busy siguro ni Tisoy sa kanyang mga ganap ngayon, but let's just wait and see. Kasi may bahay pa siya na dito na pinapatayo din, so sobrang talagang busy ni Soiti. Pero alam ko bukas or mamaya or sa makalawa ay magkakaroon na rin siya ng post mga kasembreros sa kanyang mga social media accounts. Alright, so yun na actually sa ating Kath din at Don Bell items, Tatry kong play itong mga nakakatawang moments para mag-enjoy din po tayo. Kung ba, let's just find things na makapagpasaya sa atin mga kasembreros. Huwag nating limitahan yung ating kasiyahan. So yun po, good vibes lang tayo. Alright, so now sa ating Kath and Don Bell items, and I will play these videos and enjoy watching these videos, at saka of course ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. So isang pinagpalang araw po sa bawat isa. May clues ba kung sino? Parang ma-excite lang yung fans. So basta big names and P-pop industry, pwedeng sabihin ganyan. We have one of the biggest bands as of now. Thinking isa nag-theme song pa sa isang pelikula ko . Oh. And then the other one is we have a really huge girl group. Oh. Yun, kasi so yun lang muna. Hanggang doon muna. Hanggang doon lang. At saka yung isa doon, reporter. Kakanta siya. Kakanta siya, di umano. Alden, congratulations for Thank this you. new partnership. Yes, thank you so much. This is one of our biggest projects as well. Actually, marami pa kaming nasa pipeline, but slowly we're only revealing the ones that are really confirmed na. So like today, in partnership with IME and of course Myriad Entertainment, we're launching Wonderful Moments Music Festival happening this December 6 and 7 sa SMDC Concert Ground. So this is gonna be big. We have a lot of performers. Hindi ko pa pwedeng i-announce kung sino yung lineup, but it's final already. And we're reserving it for the Grand Press Con. So you're wearing your producer hat. Again. Once again. Yes, kasi ganun naman . I think everything that I've done siguro since I started my company way back 2022 of September, lahat naman yun parang nagiging buff ko siya . Kumbaga, nadadagdag siya sa kaalaman ko. And when Si Idol Tony. Pangalan ng isu ko, tapos si Kyle. Sarap na buko mo tol Hi, you called? Hola! Just wanted to say hi. Tignan mo yung location namin. Ganda Uy, ang ganda nga. Ang linaw parang nandyan ako. Sana nga, dito ka. Ano yun? Wala. Anyway, I just wanted to ask you, saan ka ba papunta ngayon? Buti naabutan pa kita. Mga busy ng sked natin. Buti na lang we're both smart. May interview ako ngayon Oh, we're about to roll na daw. I'll see you soon. Okay, sige, ingat. Okay, I'll call you again. I'm glad we have our quality time. Talk soon! Ingat! Sobrang the best ng ating Word of God mga kasembreros. Ang title po ay Bukal sa Puso. Deuteronomy chapter 15 verse 10, You shall surely give to him, referring sa mga taong nangangailangan, yung him, and your heart should not be grieved when you give to him, because for this thing the Lord your God will bless you in all your works and in all to which you put your hand. So, sa ating buhay mga kasembreros in general, napakahalaga yung intention, yung status ng puso. Anything na napipilitan tayo, hindi bukal sa puso natin, hindi natin ginawa ng may willingness, may bukal sa puso mga kasembreros, ay hindi po yun hindi siya healthy, hindi siya nakakalugod sa harapan ng Diyos, at hindi rin siya nakakalugod sa harapan ng tao. And mismo sa sarili mo, na kapag hindi bukal sa loob, hindi bukal sa puso yung ating ginagawa, ay pag napipilitan tayo sa isang bagay,
ay hindi po yun maganda, no, mga kasembreros. Halimbawa, napipilitan ka lang magtrabaho, so yung output mo ay hindi maganda. Napipilitan ka magluto, so yung lasa ng luto mo pangit. So parang ganun ba? Parang nagre-reflect mga kasembreros kung anong ginagawa natin sa status ng ating puso. So sa relationships, no, kapag napipilitan ka lang sa jowa mo, so tendency mafe-feel, no, ng jowa mo o ng asawa mo, ang saklap nun, no, kapag asawa mo na talaga tapos napipilitan ka lang pala sa relasyon ninyo. So pag girlfriend, boyfriend pa lang tapos napipilitan ka, so mafe-feel or madadama yon ng mararamdaman yun ng partner mo na ikaw ay parang hindi totoo yung love mo sa kanya, yung care, yung concern. Kasi kung anong status ng puso mo, yun yung magiging actions mo, mga kasembreros. So sa pagbibigay, lalong-lalo na, no, kasi ang verse na ito sa Deuteronomy ay kuha pa yung intensyon, yung status ng puso natin sa pagbibigay. Bukal ba sa puso natin? May nagbibigay ba tayo na masaya yung ating puso? Or kuha pa parang hindi masaya, kuha pa parang napipilitan lang tayo, mga kasembreros. So ayaw ng Panginoon na tayo po ay nagbibigay pero napipilitan lang pala yung ating puso, mga kasembreros. Anything, yung pagsunod natin, no, sa ating magulang, no, pag nutusan tayo tapos hindi pala bukal sa loob natin yung pagsunod natin, nagdadabog tayo. So ayaw na ayaw din ng Panginoon nun, at syempre ayaw ng ating mga magulang, mga kasembreros. And so with obeying God, mga kasembreros, if you're grumbling, if you are just forcing yourself to obey or follow the command of God, mga kasembreros, it's also not pleasing sa kanyang harapan. So anything that we do, if you're just obligating ourselves, no, we're just doing this out of responsibility, for example. Kasi yung responsibility, okay naman yon, pero kapag ang responsibility ginagawa mo naman na may willingness, may joy, ay okay yun, mga kasembreros, kasi may mga responsibilities naman talaga yung isang magulang, for example, or yung isang tatay, nanay, kapatid, asawa, and so on. So may mga magulang, may mga responsibilities tayo. Yung responsibility natin na bayaran yung ating mga bills ng kuryente, tubig, no, kada buwan, no, na parang ayaw nating matanggap yung due date, yung ating mga utang, no. So ganun siya, mga kasembreros. So kung kaya anything na ginagawa natin na hindi bukal sa puso natin, hindi tayo willing, ay tayo rin mismo sa puso natin ay nahihirapan tayo, especially no, kapag kapag katrabaho ka tapos babiyahin na naman, papasok na naman sa trabaho, papasok na naman sa paaralan. So anything, no, na kumbaga parang napipilitan ka, ay parang yung katawan mo parang ayaw kumilos, no, may mga ganong tipo, mga kasembreros. So dito, have you ever stopped to think about the impact of generosity on both the giver and the recipient? So parati nating isipin, mga kasembreros, na kapag tayo po ay nagbibigay, kunwari tumutulong tayo or tumulong tayo, so ang impact nun hindi lang dun sa nagbigay or hindi lang dun sa binigyan, kundi lalong-lalo na rin po dun sa nagbigay, mga kasembreros. Kasi pinagpapala ng Diyos ang mga taong masaya na nagbibigay, mga kasembreros, or tumutulong. This verse reminds us that when we show kindness and generosity towards those in need, we are not only helping them but also reflecting the blessings and provision that God has bestowed upon us. Kasi hindi naman tayo pwede makapagbigay kung wala tayo, di ba? So kung anong meron tayo, mga kasembreros, blessing yun ng Panginoon. So yung blessing ng Panginoon na yun ay provision niya. So hindi lamang yung impact nun ay hindi lamang dito sa lupa or hindi lamang between sa iyo at sa binigyan mo, kundi nakatingin ang Panginoon. Kaya ano kaya ginawa ng anak ko dun sa binigay ko sa kanya? Pinagdamot ba niya? Or binigay niya ba? Or parang binahagi niya ba? Shinare niya ba? Nang may kagalakan at may willingness, no, sa kanyang puso. So ganoon siya, mga kasembreros. So kapag nakita ng Diyos, mapagbigay tong anak ko kahit na kahit na konti lang binigay ko, nagbigay pa rin siya sa ibang tao or sa mga nangangailangan, pagpapalain ulit tayo ng Diyos, mga kasembreros. It's a beautiful cycle of giving and receiving, where our acts of kindness towards others are a direct reflection of the goodness and grace we have received. So cycle siya, mga kasembreros, parati nating tatandaan na kapag tayo po ay nagbibigay, may ibibigay ulit ang Diyos. Okay, so ganoon siya, mga kasembreros. And yun nga, no, kailangan pag nagbibigay tayo ay may willingness, may kasiyahan, may joy ba? There is that happiness and joy when you give, mga kasembreros. Hindi tayo yung tipong napipilitan or parang laban bawi,
or parang basta yung nagagalit ka, nagbibigay ka pero may galit sa puso mo. So, sana mamatay siya. Sana malason siya. Malason siya. So, hindi po ganoon mga kasimbrales. We share the abundance and blessings that we have been given by being generous towards the poor and those in need. It's a way of expressing gratitude for all that we have and acknowledging that that what we have, it's not just for our own benefit, but also for the benefit of others. Generosity becomes a way of acknowledging and honoring God's provision in our lives, in a way of living out values of compassion and empathy that are central to many faith traditions. So, ganoon siya mga kasunod. So, parang given na yun nasa iyo, nasa atin na kapag tayo po ay mayroon, no, kung parang umaapaw naman yung blessings natin kagaya ni Sir Alden, no? Well, of course, hindi naman natin kasing yaman si Sir Alden, pero kung anong meron tayo ba na pwede nating ibigay or itulong. So, again, wag nating pilitin kapag hindi kaya na magbigay mga kasus, kapag kaya lang ng ating bulsa, ng ating lakas, ng ating talent, and so on mga kasembreros. So, yung Book of Deuteronomy ay sinulat po ni Moises mga kasembreros or ni Moses, na kung saan ay part ito ng Mosaic Law mga kasembreros. So, meron kasi diba yung Ten Commandments, yung and by the way, yung sumulat pala ng ng libro na Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. So si Moises po mga kasembreros, no, na kung saan ay isang dakilang lingkod ng Panginoon. So yung Deuteronomy chapter 15 verse 10 ay reflection din po no ng bagong book sa New Testament mga kasembreros na 2 Corinthians 9:7, na kumaga pa, we are reminded that God loves a cheerful giver. So echoing the sentiment in Deuteronomy, emphasizing the importance of giving cheerfully mga kasembreros. Ganon din po sa Proverbs 19:17. So marami actually na verses no sa Biblia na nire-remind tayo ng Panginoon na mahal niya at natutuwa siya sa mga taong nagbibigay ng may tuwa at may galak din po sa mga nangangailangan. So Deuteronomy chapter 15 verse 10 is a powerful reminder of the importance of giving generously and with the right attitude. So right attitude nagbibigay tayo pero tama yung ating puso. Tama yung ating attitude toward dun sa binibigyan natin. It encourages us to trust in God's promise of blessing and to see our resources as tools for helping others. By embracing this principle, we not only help those in need, but also open ourselves up to the blessings that God has in store for us. Let us reflect on this verse and consider how we can apply its teachings in our lives today. So, ganoon siya. Expect niyo po mga kasembreros na kapag tayo po nagbibigay, tayo po ang binibless ng Panginoon. So, although you have become a blessing dun sa taong binibigyan mo, unknowingly, no, at saka by the principle and the truth of God mga kasembreros, pinagpapala po yung mga nagbibigay na natutuwa, no, may galak sa kanilang puso mga kasembreros. Furthermore, we can exhibit generosity and compassion by being willing to give freely and help those who are less fortunate than us. This can include providing financial assistance, offering emotional support. So ito, yung emotional support mga kasembreros, parang kunwari kailangan ng kausap ng kaibigan mo o ng tao na ganito. So kapag nandyan ka na, available ka na, naging way ka na maibsan yung kanyang emotional stress. Kasi may mga tao naman na hindi lang financial yung kailangan kasi hindi lang naman sa pera at saka sa pagkain nabubuhay ang tao. So meron tayong mental health issue, meron tayong social issues, kumaga pa yung tao gusto niya na makasama, gusto niya ng kaibigan, gusto niya na makausap, so ganoon. So may mga tao naman na kailangan nila talaga ng physical na tulong. Kunwari magbuhat ng ganito o magbuhat ng ganyan. Or sabi ko nga sa isang vlog ko, yung bayanihan, doon sa aking mga tsuhin dati na pag-aararo, no? 10 sila magkakapatid, 7 yung lalaki, tapos kunwari magpapaararo ang isang kapatid na lalaki, tapos walang pambayad yung nagpapaararo na tsuhin ko. So ang gagawin nila bayanihan. So yung 4 na kapatid o 5 kapatid, may mga kalabaw araro. So mag-aararo yan sila, no, para madali matapos yung trabaho. So pagkatapos naman, kasi walang pambayad, after naman ng isa, tapos nagpaararo naman yung isa, so doon naman sila sa isa. So parang yung pinambayad nila or pinantulong nila mga kasama ay yung kanilang serbisyo, hindi lang pera mga kasama. So ganoon po dapat, no, na
tumulong tayo sa kung saang pamamaraan pwede. Kahit hindi lang sa pera, mga customers. Think of your life like a busy workday. You wouldn't ignore a coworker who needs your help or your family when they need support. Deuteronomy chapter 15 verse 10 reminds us of the power we have to make a difference. So, tumulong tayo kung ano yung kaya at kung saan pwede, mga customers, with a joy or happiness sa ating puso. Kung willing tayo na tumulong at hindi lang napipilitan, mga kasomreros. Alright? Sinama mo sa ating Word of God, ha? No? Ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? At willingness, no? At happiness sa ating puso kapag tayo po ay tumutulong, no? Meron tayong bukal sa loob natin yung pagtulong. In the mighty, holy, sweet, magnificent, and wonderful name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasamarosan pa. Alam po, I love you all.